Okay, praise the Lord. Praise the Lord. You may take your seats. So next week, kita sa Isabela. Mga taga Isabela, see you next week. And ginatangyaw natin sa good morning ang aton mga listeners online na si Brother Jose. Brother Jose, see you soon. Okay. Kaya sa mga lantaw, wala karon good morning sa inyo. Kay may God bless everyone sa aton diri na church kag sa mga malantaw. So it's good to see everyone, no? So subong adlaw nag-decide ka mo nga magkadto sa church. Naguntat ka mo sa inyong mga daily routines. Kag magkadto lang magsimba, kag magdayaw sa Ginoo, kag para pamati sa iya nga pulong. Nag-decide ka mo nga hindi magubra sa subong adlaw, hindi magubra sa homework, hindi magkadto sa trabaho, no? Kung nataon mo subong pwede ka patani ka pang yadi ba? No? Additional income, makadugang sa aton nga mga pangitan-an. Nag-decide ka mo nga hindi maglagaw, hindi magpabaybay, hindi magkadto sa SM, hindi magkadto sa Bulangan, no? Pwede ka? Mayo lang. So, nagkadto ka mo din, no? Sa simbahan. Wala ka mo nagpatawhay sa balay, kahit tungod day off, no? Ma-relax. Maskin pili ninyo magkadto sa church, kag sa diri nga church, hindi sa iba nga church. Maskin pili ninyo magsimba, maskin pili ninyo mamati sa pulong sang Dios. Kag ginpili ninyo si Jesus sa subong adlaw. Bisan aga pagbugtaw, sakripisyo, so, gina-invest na sa langit ang aton nga mga ginahatag sa Dios, ang aton mga sakripisyo gina-invest na sa langit. Kay pila ka adlaw kung kinahanglan naton bulig sa Dios, kinahanglan naton blessing sa Dios, may withdrawal kita sa husto nga panahon. Hindi man pwede pag-deposit mo, i-withdraw mo na yun. So dapat, pinaputang mo na anay, no? Pinapalawig-lawig mo na para may interest. Kasi si Jesus, grabe, pilo ang interest. No? Kung makalabot kita sa langit, ambot kong interest pa na nga ginatawag kay sobra-sobra ang iyang ginapreparar para sa atin. Subong ang inyong pagkadto diri sa church, it's already a choice. Ang pagbalik-balik niyo diri, no, sa simbahan, hindi niya siya coincidence, hindi niya siya aksidente, no, it is a decision. Wala may nagpilit sa inyo, wala may nagpuwersa sa inyong magkadto diri. Bisan pa may naghagad sa inyo, pero say yes kamo. No, nagupod kamo, busilingon, desisyon yung ginaya ng magkadto diri. Biskan hagaron, biskan piliton, butang sa sako, buta dalon dito, pagkaburi niya sa sako, ari na sa church. Magwa ka ginayapon kung hindi ka mag-agree, kung hindi ka magsugot ng magkadto sa simbahan. So you are here because you decided to be here. Kaya kabalo mo ang tanan aton nga ginaobra sa aton kabuhi, ang tanan nga kakatabo sa aton kabuhi, ina tungod sa aton nga desisyon. Kung di kita magkadto kada adlaw, kung paano kita mga buhi, kung paano natin usaron ang aton simpo,
No, kung sino ang aton nga alagaron. Amen? So ang aton nga mga choices kada adlaw amo na ang maga-determine kung ano ang aton destiny sa future. Subong adlaw, I want to focus on that. Nga ang pagkadto sa langit, it's a decision na kinahanglan mo himuon. It's your own decision. Hindi na siya decision sa imong mga parents, hindi na siya decision sa imong asawa, bana, partner, hindi na siya decision sa imong mga pastor, hindi na siya decision sa church. It is your own decision. Kasi lang sa Philippians 2:12, work out your own salvation with fear and trembling. Ikaw kinayang ma-decide, ikaw na yung manabat sa Diyos, ikaw na ang matubang sa Diyos. Hindi mo pwede nga sa kupo ng iban. Kaya ikaw yung faithful, kaya hindi ka sila nga, Lord, ikaw nang bahala sa pagluwas mo sa iban. Pwede ka ka-influensya sa ila. Pwede ka ka-inspire sa ila na magpalapit man sa Diyos, pero unahon mo gina ang imo. Kaya kung ikaw blessed ka, ang iban i-bless mo na sa Diyos. Ang imo pamilya, ang imo mga friends, mga neighbors nimo. Kaya ang kaluwasan naton kanya-kanya, individual. So you have to make your own decision. Subong adlaw buksan naton Bible sa Joshua 24 verses 14 to 15. Joshua 24. So let's all stand as we read the Word of God. Joshua 24 verse 14. So reading verse 14. Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. So let's all pray. Lord Jesus, we thank you, Lord, sa iyong mga presence sa sining adlaw. And we thank you for this beautiful morning. Lord, thank you for your word na nagapadayon, nag-sustainer sa mga kusog, kung nag-inspire sa amon ng mga buhi, sa husto sa iyong mga mata. Lord Jesus, we pray, Lord, that you open our hearts and minds, speak to us, Lord, through your word, and guide us, Lord, sa mga butang na kinahanglan ng baguhon, katadlungon sa amon ng mga kabuhi. Bless every person nga diri, Lord Jesus, sa inyong lugar na nagapamati sa inyong pulong, and also bless everyone nga nagapamati, mga kauturan namon nga sa malayo. And we pray, Lord, that this day will be a blessing sa amon tanan nga nagapadayon alagad sa imo. May your will be done, Lord, sa among kabuhi, and we give you all the glory. So this we pray in Jesus' name. Amen. So will you say praise the Lord? Praise the Lord. Thank you, Jesus. Please take your seats. Ang title sa ating message subong aga is Choose You This Day. Choose you this day. So choose you this day whom you will serve. Sa iligay noon, magpili ka subong nga adlaw kung sino ang imo nga alagaron.
So sa madumduman ang mga Israelites sa una, naging slaves or mga ulipon sa Egypt sa sulod sa 430 years. So, amo na kalawig nga naging ulipon sila sa Egypt, ang mga chosen people of God. Pero ipadala sa Diyos si Moses para luwason sila kag magwaon sila sa Egypt. So nakagwa sila sa Egypt kag nagtabok sa Red Sea. And then naglibot-libot sila sa wilderness o sa disyerto for 40 years after nilagwa sa Egypt until sila nakaabot sa Promised Land. Nga naglabot sila 40 years tungod sa ilang mga pasaway. Tungod sa ilang disobedience and unbelief. Wala sila naga-obey sa Diyos, kag wala sila nagapati, nagatuo sa ila Diyos. Naglabot sila 40 years, 40 anyos, imbes nga, pila lang tani, ano lang kalawig? 11 days lang. Imagine 11 days compared sa 40 anyos. Ang muna, ang gilawig nila, libot-libot sa disyerto, tungod kay wala sila nagapamati sa Diyos. Kung nagtuo sila tani sa Diyos, ang mula to, dasig lang. Kung wala sila tani nagpakasala, dasig lang. Tawhay lang tani ang ilang journey pakadto sa ginpromisa nga lugar sa ila sa Diyos. Muna, most of the time, ara na kita sa church, ginpili na kita sa Diyos. Pero may ara pagigyan mapasaway. May ara pagigyan mapakasala. So, human nature. Halin sa Old Testament, hasta subong kakatabuin na. So, tandaan natin nga ang Diyos nagadisiplina ginaya. Bisan hindi naman makita sang pastor, sang leader, biskan wala pa to sila nakita ni Moses, ang Diyos nakakita sa ila. So, may Diyos na nagalantaw sa imo. Amen? Sa ngara na sila sa Promised Land finally, sa land of Canaan. Si Joshua na ang nagbulos na leader kay napatay na si Moses at that time. Kag sa sini nga time sa atong nga gibasa, si Joshua tigulang nakatama. Si Joshua nag-edad na 100 sobra. So maybe 110 to 120. So at that time niya, paano ba na yan? Normal pa na ang buhay pang mga tao. No? Kay sino pinakatigulang sa Old Testament? Si Methuselah. Nga pila edad yan? 969. Galupok. So si Joshua tigulang na 120. Pero compared kay Methuselah, masubin-ubin pa siya. No? So kabalo si Joshua nga lapit na lang matapos ang iyang kabuhi. So ginpatawan niya karon ang mga leaders sang Israel para magpamiling-biling. Gin-remind niya sila nga ang Diyos faithful, naging faithful din sa ila sa pag-keep sa iya promisa nga dalon sila sa Promised Land kay nakaabot na dito sila. Pag dito na sila nagkapangabuhi. Gin-remind sila ni Joshua na every time magdaog sila sa ilang mga away, tungod kay ginugdan sila sa Diyos. Kaging pasikto niya sila nga magpabiling nga faithful sa Diyos. Kag hindi mag-mix sa ibang nga nasyon. Kay lain niya ang ilang ginapatihan. Lain ang ilang prinsipyo. In other words, lain ang ilang Diyos. So ano ang kakatabo kung sige sila upod sa iban?
nga mga nasyon or nag-blend sila sa iban nga nasyon sa palibot nila, gaka-impluwensyahan sila sang hindi ang mga prinsipyo. Kung sige sila mix sa iban nga nasyon. Nagapalayo sila sa tutuon nga Diyos kag nagadala sang trouble sa ilang kabuhi. No, amo na halong kita magupod sa kung sino ang ginaugdan naton, kung balang magdala na simo sa kaayuhan o kung sa kalainan. Gin-emphasize ni Joshua nga ang obedience o kung ang pagsunod sa Diyos nagadala sa blessing. Kag ang disobedience nagadala sa problema or consequences. So, tandaan natin si Joshua, wala siya nag-istorya sa mga pagano o kung sa mga tao nga wala sa Diyos. Sino ang iyang inistorya? Ang iyang mga tao mismo. Ang mga tao mismo sa Diyos. Pero hindi pagit fixed ang ilang nga balatsagon, hindi pagit settled sa Diyos ang ilang balatsagon. May tendency pa sila nga magtanang. May tendency pa silang magsimba o sa iba ng mga Diyos-Diyos. So sa ato na ginbasa sa chapter 24 sa Joshua, gintipon liwa ni Joshua ang iyang mga tao. So sa Joshua 24 verse 2, and Joshua said unto all the people, thus saith the Lord God of Israel, your fathers dwelt on the other side of the flood in old time, even Terah, the father of Abraham, and the father of Nahor, and they served other gods. So ginremind sila sa Diyos paagi kay Joshua. Sila niya, ang inyong mga amay sa una, nag-alagad sa ibang nga Diyos. Buot silingon, bisan hindi ito sila perfect, pero ako yung inyong nga Diyos. Faithful kung yapon sa ila. Faithful kung yapon sa inyong mga ginikanan sa una. So verse 3, and I took your father Abraham from the other side of the flood, and led him throughout all the land of Canaan, and multiplied his seed, and gave him Isaac. Siling sa Diyos, ako to plano. Ako to ang nagpili kay Abraham, ako to ang nagtawag sa iya, kag ako ang nag-bless sa iya. It was all because of me. So verse 5, I sent Moses also and Aaron, and I plagued Egypt according to that which I did among them, and afterward I brought you out. So in other words, ang basang Diyos, gin-deliver ta kamo pagwa sa Egypt, gin-rescue ta kamo dito sa inyong pagkaulipon. Verse 6, and I brought your fathers out of Egypt, and ye came unto the sea, and the Egyptians pursued after your fathers with chariots and horsemen unto the Red Sea. And when they cried unto the Lord, he put darkness between you and the Egyptians, and brought the sea upon them, and covered them. And your eyes have seen what I have done in Egypt, and you dwelt in the wilderness a long season. So siling niya gitunga ko ang Red Sea para matagaan kamo alagyan sa kinalagas na kamo sa mga Egyptians. Kag sa ngara ng mga Egyptians sa tunga sa Red Sea, nakita niyo kung paano ko sila tabunan sa tubig. Kagkadamo, pagit ko sang ginobra sa Egypt sa una nga mga milagro nga nakita sa inyo mismo ng mga mata. Damo ka mo na witness nga gahom sa Diyos ng ipakita
sa ila tubang. Ang mga following verses na ilunggon ko na lang. Hambal sa Diyos, nakita niyo kung paano taka mo padag-on sa inyong mga away, bisan ano pa ka baskog, bisan ano pa ka damo sa inyong mga kontra. Nagdaog ka mo hindi tungod sa inyong mga kusog, hindi tungod sa inyong mga armas, hindi tungod kay maayo ka mo. No? Pero tungod ato sa akon. Ginproteksyonan ta kamo sa mga peligro bisan wala pa kamo kabalo. Sa verse 13, and I have given you a land for which you did not labor, and cities which you built not, and you dwell in them, of the vineyards and olive yards which you planted not, do you eat. So gitagaan ta kang muduta nga wala nyo gin pangabudlayan. But silingon ang blessings nga ginatamasa ninyo subong grasya ko na sa inyo, hindi kay tungod deserve ninyo. Ginremind sila sa Diyos sa ilang nga history paagi kay Joshua. Ginremind sila sa Diyos nga it was all because of God. Nga aara sila sa maayo nga kahintangan. Nga safe sila sa ilang mga kontra. Nga blessed sila nga klase sa nasyon. So ginremind sila nga ang tanan-tanan nga ara sa ila is because of God. So after ni Joshua, ginisa-isa ang ginobra ng Diyos para sa ila. Sa verse 14, now therefore fear the Lord. Magkahadlok kamo sa Ginoo and serve Him in sincerity and in truth. Kag alagaron siya sang sincero kag tuod-tuod. Amen? Amen. Sincero kag tuod-tuod. So ang ato nga pag-alagad sa Diyos dapat hindi ni siya pakitang tao lang. Nga parang balo sa iban nga nagasimba man na siya. No? May ginakatuan man na siya nga simbahan. So dapat ang ato nga pag-alagad is genuine. No? Hindi pakitang tao. Okay? Wala kita sa iba niya ginainto, kundi ang aton kaugalingon. Kung inang walang display lang ang aton nga pagiging Kristiyano. Now therefore fear the Lord, serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood and in Egypt, and serve ye the Lord. Kung ginprangka ni Joshua nga ang iban sa ila, wala pagin nakagwa sa ila nga daan nga gawi or practice. May nagasimba gyapon sa mga Diyos-Diyos. Physically, ara sila sa Canaan, ara sila sa Promised Land, but they are spiritually divided. Tunga gyapon ng ilang pag-inukdanay. May ara hindi maging fully surrendered sa Diyos. So kung latawon mo sila do okay ang kanan, no? They made it sa Promised Land. Ara na sila sa Promised Land and everything looked perfect. Pero kung isa-isahon mo gali sila, may ara bagid yang half-hearted lang o hindi bagid bugos ang ilang loyalty sa Diyos. So warning ni sa aton subong nga blessings or ang aton nga success wala na sang pulos kung ang aton balatsagon, ang aton pinsar wala naka-align sa Diyos. Gusto sa Diyos nga ihatag naton sa iya ang aton nga undivided commitment. Ang aton nga loyalty, ang aton pagsalig or pagdepend sa iya. Kaya kanara pakita sa husto nga lugar, pero kung ang heart naton wala nagaupod,
hindi na enough. So is your heart fully surrendered sa Diyos? Or gaduwa-duwa ka pa palagyapon sa subong? So sa verse 15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. Choose you this day. You see, kitagaan kita sa Diyos sa choice. Kitagaan niyang tao sa choice. Sila niya, if it seem evil unto you to serve the Lord, kung matsyag niyo daw kabudlaygid, mag-alagad sa Ginoo, or nabugatan din ka mo mag-alagad sa Ginoo, or inconvenient para sa inyo, pili ka mo subong kung sino ang inyong alagaw. Choose you this day whom you will serve. Wala siya naghambal pangamuyuin nyo or paminsarin nyo. Sila niya, magpili ka subong adlaw kung sino imo nga alagaw. Subong adlaw, hindi later, hindi karon, subong adlaw. Kung hambalon mo later, or hindi ka na magsabat, kaya hindi ka pa decided, may bad news ko sa imo. Because silence and delay are already decisions. Amen? Ang pagiging neutral, that's also a decision. Inablang dugay ka na, gaupod sa Diyos, dugay mo na kilala ang Diyos. Hindi. Dugay ka na nag-aalagad sa Diyos, pero hindi mo pa siya kilala. Hindi mo pa niya kung matindugan ang iyang mga prinsipyo sa time na kinanglan mo siya tindugan. Neutral ka kay for some reason. So, gaupod-upod ka lang bala sa Diyos or gaupod ka gid sa Diyos. So, you have to make up your mind. So, kinanglan mo, bukoson ang imo pinsan, bukoson ang imo nga desisyon. Choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Pwede tamambal, as for me and my house, As for me and my house, we will serve the Lord. we will serve the Lord. Amen. As for me and my house. Bukod sa lingon, personal to yung stand ni Joshua. Wala siya nagulat sa desisyon sa iban, no? Nga, ano yun niya? Pasunda ko rin. Mapadayon ka mo alagad sa Diyos. Sige, maupod ko. Kung anong inyong desisyon ang mumanakon. No? Masimba ka mo sa good shepherd. Maupod ko masunod mo ko. No? Ako man. So si Joshua ay naghimo siya sa iya mismo nga desisyon. Bisa nang iban hindi magupod, bugos ang pinsan ni Joshua nga alagaron ang Diyos. As for me and my house, as for me and my house. Ang muna minatawag nga leadership. No? Ang muna dapat nga ikaw nga nakikilala sa Diyos, dapat piyo kagid sigurado kagid kakilala mo ang imo Diyos. Piyo ang imo nga tindog sa Diyos, hindi ka dasig matayo. Kaya nga aton nga mga choices sa kabuhi nag-influence sa aton pamilya, sa mga tao sa palibot naton, sa mga friends nga nagalantaw sa imo. Will you say amen? Amen. So, ikaw bala ang magalit sa imo nga pamilya sa kaayuhan o kung sa kalaglagan?
choose you this day. So after ni Joshua, challenge sa mga Israelites kung sino ang ilang alagaro, nagsabat ang mga Israelites sa iya na hindi nila kung pagtalikdan ang Diyos, hindi nila pag-isikway ang Diyos. Pero nagambal si Joshua sa ilang ang pag-alagad sa Diyos, hindi ni lahu-lahu, hindi ni hampang-hampang. No, seryoso ini nga butang because God is holy and jealous. So kung sige ka mo pakasala, bisan after ka mo pakamayuhod sa Diyos, kung sige pa ninyo nga pagpakasala, siling niya, He will turn and do you hurt and consume you after that He hath done you good. So may konsekwensya gid, may pagdisiplina gid halin sa Diyos. Pero nagambal sila kay Joshua, maalagad gid kami sa Diyos. So kapila sila pamangkoton ni Joshua. Kapila nila hambalon nga maalagad gid kami sa Diyos. So kita maalagad gid bala kita sa Diyos. Maalagad ka mo sa Diyos. Yes. No, kamunay naghambal, no? Sa 22, and Joshua said unto the people, you are witnesses against yourselves that ye have chosen you the Lord to serve him. And they said, we are witnesses. Sila niya, kamo na naghambal, no? Kamo sa inyo na mismo naghalin nga maalagad kamo sa Ginoo. Witness kamo sa inyo na mismo nga ginhambal, no? Kinahanglan klarohon ninyo ang inyong matindog, ang inyong desisyon nga mag-alagad sa Diyos. Kaya para pila kadlaw, wala amo sang iban nga basudon. Wala sang basulay. So 23, now therefore put away, said he, the strange gods which are among you, and incline your heart unto the Lord God of Israel. Musilingon, siling niya, kung tuod-tuod din ang inyong pag-commit sa Diyos, abi ipanghaboy ang inyong mga Diyos. Because God is a jealous God. So ipanghaboy lang inyong mga revolto, ang inyong mga Diyos, ng mga ginasimba, and incline your heart unto the Lord God of Israel. Ibutang mo ang imo tagipusoon sa Ginoo. Ibutang mo sa imo tagipusoon ang Ginoo. Napilion mo siya biskan magkainano, no? Bisan ano matabo sa ligagyapon sa iya. 24. And the people said unto Joshua, the Lord our God will we serve, and His voice will we obey. So, how about us? Malagad din bala kita gyapon sa Diyos? Masunod bala kita sa Diyos? Mag-commit bala kita sa iya? Yes or no? Yes or no lang? No? Hindi pwede wait lang ha? Wait lang din. Or later lang. Naibot silingon, sang wait lang din. No managyapon. Other than yes, ang ibang answer, bot silingon, no. Bisan ano pa naminami sa imo nga justification, no managyapon. Kung hindi yes, pwede na papili ka sa Diyos. Sino ang imo alagaron? Si Jesus. Hindi ka siling magpinsa mga wait lang nila. Kung silingon, why ka pakakommit sa Diyos? Kisa kung lang tawag sa surface, daw wala taman siya gina-reject. Daw wala taman siya ginasikway. Galing hindi man kita
100% gid nga loyal sa iya. Hindi man kita 100% gid committed sa iya. Pila lang ka percent? 90% ay okay, gid lapit sa 100. Muna 75%, 50%. Gapasimbahan man kita, kanta man kita mga gospel songs, mga worship songs, ga-quote man kita scripture, but our hearts are divided. Nagalagan kita sa Diyos, pero gusto ta komportable lang, gusto ta convenient lang, gusto ta lang ang mayo para sa aton. Gusto ta lang ang makabenepisyo kita. Pero kung tindugan ay nasa prinsipyo, dadua-dua ka, no, mas kina-consider ta ang approval sang tao sa approval sang Diyos. Mas kina-please nato ng tao kaysa sa Diyos. Na base ang hambalon sang kilala ko. Ano yung hambalon sang Diyos? Sila ni Joshua, choose you this day. So ang ato nga pagtuo, personal ni kanya-kanya. Kada isa sa aton kinahanglan magdesisyon para sa iya kaugalingon. So kapag ang desisyon sa iban, ano kaya imo nga stand? So ari ka di bala subong tungod ari di si sister or brother? Ari ka di bala subong kay tungod maalagad ka gid? So we have to make a personal choice. Kaya kung ano ang atong choice, kita na iya ang accountable, kita na iya ang responsible sina. Bisan sa ato ng mga choices sa kabuhi, kita na iya ang responsible sina. Hindi kayo mamasol sa iban. Nagambo kami ni tungod sa kay Kwan, tungod kay Amunik, Amuto. No? Natabo niya sa amon because you made me do it. Wala niya basulay. Kada isa sa aton maara, kita sa choice nga ginatawag. Amen? So, first ni sa aton, ang atong grupo, subong, the Good Shepherd. Decision ini naton tanan na magtipon kita. This is a choice. No, wala may nagsugo sa aton. Kada isa nga ari subong inyo na yung free will nga magupod. Amen? Amen. So, ari due tayo ang history ng the Good Shepherd. So, once upon a time, sa aking nag-istorya pa lang ko pala kay Brother Edre nga mag-keep in touch siya sa mga young people. No? Kung gusto nila magtipon-tipon every Sunday para hindi kita totally nga maglinakta na gid. Binistorya ko man ang ini nga idea sa ina ni Brother Mark and Sister Lauren. May 4, 2025. Sunday, May 4, 2025. Dali lang. Din kami nag-istorya sa Mangbukal. Kay nag-unwind kami ni Sister Paula. Kay bago pa lang ito na boom! So gusto naman magpatawahay sa pinsan naman kang mag-reflect sa nature, magmuni-muni sa mga bagay-bagay. So sometime nag-dip kami sa dipping pool, may nag-chat si Brother Mark. Wala nung diin ka mo. So wala niya na planuhan ng pagpamamukal amon. Karon nag-apas sila sa mambukal. Kaya nag-unwind man sila.
So dito ko na-share sa ila nga amo to ang nisuryahan na mo ni Brother Edric. Pero honestly, nahuya ko sa ilang manghagad. Kaya bisan ako, wala ko kabalo kung ano ang sunod. Kung magtipon-tipon na kami, what's next? Kaya hambal ni Brother Mark, kung makatipon na kamo, makatipon na kamo nung hambala lang ko ay maapas kami kung ano man naging. Wala man sa assurance ba na kung ano man na. So, wala ko siya yung convince ang amon at that time kung sino lang ang willing. Kaya wala pa man plano kung ano gid patipon lang gid kami. Pero isa lang tiyang nasigurado ko at that time nga tindugan ang prinsipyo sa Diyos. Regardless sa opinion sa ibang nga tao, regardless ng decision sa ibang nga tao. So one time, sa nag-dinner kami nila Brother Mark, Sister Lauren, kag ni Brother Edre, no, kaya dinner din kami na every Wednesday kag Sunday. Wednesday, no, May 14, 2025. Dinner, panyapon. After na sa supposed to be sa prayer meeting, ni Brother Edre nag-apas amon after prayer meeting. So, May 14 siya before sa aton first Sunday, May 18. Documented na ang gusto ng dates ko kay para sa pictures may date na nakabalik. So, nag-istorya ka pa niya po, istorya kami niliwan ng Brother Edre nga tayo nung tanagito sa Sunday ang aton na plano kay na pang-contact nila ang mga young people. Thanks to Brother Robel, no, may nakita kami nga lugar na tipunan. So si Brother Robel, isama na siya sa mga pillars na nagtindog man. Pillars in church. So nag-istorya kami ni Brother Dre nga amo ng plano sa Sunday. Namangkot si Brother Mark, hindi mo kami pagkagaron. Wala mo muna nga nagkinawiyak ng kumalit kaya siyempre ginainsinbi ko man ang ilang sitwasyon. Kada isa kakapoy blas sa blasyagon. So siyempre dinhagad kay gabahagan. Pero ang ba niya, sa Sunday ma-unwind sila ko nanay sa aga. Kaya every Sunday to, that time, unwind kami. Meron kami makadto sa Punta Taytay, sa Mampopal. So, nag-abot ang Sunday, May 18, 2025. Pudok na kami lawig. Sa anniversary ko nila niya, pero okay lang. Kasi mag-rapture na bla. So, nag-abot ang Sunday, nag-meeting kami with the young people. So, after lunch, nag-abot sila ni Brother Mark and Sister Lauren. Isa pa. Namo kami na first meeting, May 18, 2025. Tandaan nyo na, lapit na lang. And then sa gabi sina, siyempre, of the night kami liwat panyapon. Same pa yun na. Kasi siyempre, same day na. So dito ko naging hambalan si Brother Mark. Saling ko, Brother Mark, whom will you serve? Choose you this day. May pamangkot ko siya, Brother Mark, willing ka magupod sa singing grupo. Kag wala sing duduwa, nag-oo si Brother Mark and Sister Lauren. Yes. So okay, post lang ko that time, pero deep inside,
Naghatag to sa isang kusog sa amon, sa ako, personally. Nga may mga tao nga willing mag-upod, willing mag-support, willing mag-commit sa kausa sa Diyos. Amo na, ang ayan kay Brother Mark maging Sunday school teacher. Kaya may itudlo siya sa tao. Nagtindugan nila ni Brother Mark and Sister Lauren, not because may nag-convince sa ila, not because may nagpilit sa ila. It was their own decision. It was their own firm decision. Antes na kanina kadto diri sa church sa sining nga lugar, no? Sila pa tong una naging cleaners diri. Mara ko na video proof. Amo ni ang aton mga Sunday school teachers, amo ni ang aton mga leaders subong. It's because they made a decision. Munang tsura sa church sa una. So they made a decision. Sa time pagtuo lang ang ilang ginapangapyutan. Wala pa sa church nga matawag. So, from this, amo kami na sa una, galuhod, pagutok ng sa lugar to this. All because of God. So kita intindugan naton ang Diyos kag kung ano man ang gina-enjoy naton sa church subong, it's all because of Him. That's why in blessman kita sa Diyos subong, and He continues to bless us more. Basta palayo man kita magkaalaga sa iya sa tuod-tuod. So kung kasunod-sunod lang kita gyapon sa desisyon sa iba, delikado na. No? Wala kaya pinsan ni imo. No, kung magpakalog tong imo kinasundan, mapakalog ka man, pwede din. Kung di sila makanto, dito ka man. Tapos kung may problema, sila masunod mo. Kaya sila gisunod mo. So you have to make your own choice. Kung may masulon man, imo lawas basura. Hindi ang Diyos, hindi ang iba na tao. No? Imo na choice. Kasi sa Romans 14 verse 12, so that every one of us shall give account of himself to God. Kada isa sa aton maatubang sa Diyos. That's why bisan ano pa matabok, hindi ka mabasol sa ibang na tao. Nga muni mo ito natabok because of them. It's because of you. Ikaw inayagapon ang matubang sa Diyos. Tandaan natin that heaven and hell are not accidents. Nagapili kita kadadlaw kung diin kita makadto paagi sa aton mga desisyon sa kabuhi. So choose you this day. Let's choose obedience. Let's choose commitment. Let's choose faithfulness. And whom will you serve? Jesus.
And we all say Jesus. So let's choose Jesus this day. Let's pray the Lord, worship Him.